ang pagbubukas ng Dolphin at Sea Lion Show sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City sa mismong araw ng Pasko. Yan ay sa kabila ng pagtutol ng mga animal welfare group. Kanina nagpakitang gilas na ang mga dolphin at sea lion na magtatanghal sa show. Tinututulan ng mga animal welfare group ang show dahil ginugutom daw ang mga dolphin para magpakitang gilas at sumunod sa tricks. Sa mismong biyahe rin daw dumaraan na sa hirap ang mga dolphin. Pero ayon sa organizer ng show, hindi raw totoong pinapahirapan ng mga hayop. Bukod sa pagbibigay ng bitamina, pinapakain at inaalagaan daw ng mabuti ang mga dolphin at sea lion. Sa ibang balita, nag-courtesy call ang Phil-Am singer ng grupong Black Eyed Peas na si Apple the App kay Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang. Sa kanyang pagbisita ay binahagi ng singer-rapper na tubong Angeles City, Pampanga ang proyekto ng kanyang foundation para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan sa kanyang probinsya. Nakipagtulungan na rin si Apple the App sa Department of Tourism sa paggawa ng video para ipromote ang turismo sa Pilipinas. Matapos ang 3 buwang paghintay, na-deliver na rin sa wakas ang balikbayan box ng isang OFW na galing UAE. Paliwanag naman ang nagpakilalang may-ari ng cargo company na ipit daw ang kanilang mga container dahil sa peak season. Saksi si Sherry Ann Torres. Halos araw-araw, nakontakin ko sila. Tapos, hindi naman sasagot. Alam mo yung nakakagigil ko. Pwede ko lang iba to yung telepono ko or sigawan sila. Sagutin nyo to! Yung telepono. Kaya kami nung ate ko. Matapos si Ere ng GMA News kagabi ang reklamo ng OFW na si Joanne Tolangcos tungkol sa mga balikbayan box niya na di pa na-i-deliver ng Stargate International Cargo. Kanina, na-i-deliver din sa wakas ang ilan sa mga kahon. May 3 buwan mula na ipinadala niya ang mga ito mula sa United Arab Emirates. Abot ka naman sa Pasko! Snowman! Pero may isa pang kahong kulang na sa Enero pa raw darating. Babalik na uli ko. Text sila sa akin ngayon, sa wakas, nag-inform sila na in-update kami. Darating daw siya, sorry daw sa delay, darating daw siya ng mga January 5 to 8. At least man lang sana kung may nakakausap, kung may sumasagot sa mga nagpadala na tumatawag sa kanila, wala sana nag-aalala. Pero di pa rito nagtatapos ang mga reklamo kontra sa Stargate. Si Edwin Agustin na mula rin sa UAE, nakabalik na nga't paalis na ulit ng Pilipinas, pero di pa rin nasisilayan ni Anino na balikbayan box na kanyang ipinadala noong Oktubre. Nakaka-depress kasi pinagpaguran namin yun ng 1 taon para ipunin yun at ipadala ngayong December, and then wala palang mangyayari. Kahapon pa namin sinadya sa Las Piñas ang address sa resibo ng Stargate. Pero sabi sa amin ng gwardiya nito, lumipat na raw sa Cavite ang kumpanya. Kanina tumawag sa GMA News ang nagpakilalang may-ari ng Stargate na si Freddy Kumar at nagpaliwanag kung bakit inabot ng siyam-siyam ang delivery. Due to the peak season, there were several containers that were on the way to Philippines. We had some containers leaving late from the UAE, getting stuck in the ports. In Asia. Depensa pa ni Kumar, bago na raw ang numero nila kaya di matawagan. Pati ang pangalan ng kumpanya, hindi na raw Stargate Enterprises, kundi Stargate Logistics na raw ngayon. Pinabulaanan din ni Kumar na walang lisensya ang kanyang kumpanya bilang air at sea freight service, kahit pa lumalabas sa records ng Philippine Shippers Bureau at Civil Aeronautics Board na walang Stargate Enterprises o Stargate Logistics na lisensyado nila. Ako si Sherry Ann Torres, ang iyong saksi. Tumawag muli sa GMA News si Freddy Kumar, nagpakilalang may-ari ng Stargate. Ayon sa kanya, mayroon daw silang lisensya para mag-operate dito sa Pilipinas. Bilang foreign investor, mayroon siyang partner na Pilipino. Hindi rin daw sila miyembro ng Philippine Shippers Bureau. At sama-sama natin saksihan mga tila na buhay na Christmas decor nakaparada sa kauna-unahang lamdag sa Davao City. At samot-saring cake sa pastries tampong sa Christmas Cake Festival sa India. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.